mabalik tayo dun sa house rules. No bashing, no harsh words. Second is Q&A for questions. And then yung chat box po is disabled po talaga siya. That is for panelist use for us to send announcement and yung mga links later. Okay, so guys, maganda na naka-rename po kayo kasi para mamaya sa games natin, ma-recognize po namin kayo. Okay, para hindi na kayo lalabas, tapos babalik. Tapos baka hindi na kayo makabalik kasi ang limit lang po ng Zoom natin is 500 attendees. Okay? So ngayon pa lang mag-rename na kayo. And for you to get the free certificates, stay until the end of this webinar for you to get the attendance link na magiging reference natin for the certificate. Okay? So yeah, yun lang ang house rules natin. Back to you, Blessy. Thank you, ma'am. And we're grateful, guys, na nandito kayo ngayon sa free webinar natin, na talagang naglaan kayo ng time para mas ma-upgrade, mas mapalawak yung meron tayo ngayon. So, guys, siguro wag na nating patagalin. Simulan na natin agad-agad tong free webinar natin about web development. Kita nyo naman sa aming screen, no? So, we have our guest speaker for today na may 2 years of experience na sa web development, na meron siyang strong specialization in WordPress and front-end development, and his expertise doesn't stop there. He's also proficient in back-end development and making him a versatile and knowledgeable professional in the field. So guys, ito pong speaker natin ngayon ay talagang meron na siyang experience sa ganito at may share niya sa atin to ngayon. And he is here to share his insights, yung mga tips, lahat ng experiences niya dito sa atin ngayon. So from understanding the basics hanggang doon sa pag-explore sa mga advanced techniques. So yung speaker natin ngayon, he will guide us dito sa fascinating world of web development na sobrang in demand ngayon. So guys, I encourage you, magtanong kayo, mag-engage kayo, and make the most out of this opportunity para matuto sa expert na speaker natin for today. So guys, hindi siya magsasalita hanggat di siya pinapalakpakan. Let us all welcome our speaker for today, Sir Jamesh Serrano. Come on, guys! Hey. Sir Jamesh, the floor is yours. Di ba? Ayan, hello. Rinig po ako. Yes, loud and clear. Ayan, good afternoon po sa inyong lahat. And first, thank you po for the opportunity na binigyan niyo sa akin to be able to be here with you po this afternoon. So ayun, thank you rin po Miss Blessy for the introduction. And yun nga, kagaya po ng nabanggit po ah ni Ma'am Blessy sa atin, ako po ay isang web developer and most of the work na ginagawa ko for sa pang-araw-araw is dealing with WordPress, no? So ayun, small ano lang, no, small tag dito. Small lang na i-share ko sa inyo about sa kung paano ako napadpad dito sa pagiging web developer, specifically sa pag-build sa WordPress. Ayun din before, ang course ko kasi nung nag-aaral pa sa college is ako ay isang civil engineer, no? Tapos nagkaroon ako ng service sa church namin na nagkaroon ng bali nag-need ako na mag-stop for 2 years. Then after ko bumalik after 2 years, yun yung peak ng pandemic eh. No? So parang sabi ko sa sarili ko, ang hirap ata na magpatuloy sa civil engineering, no? Parang kailangan ko makaisip ng way to like help yung sarili ko to be able to learn at makapagpatuloy sa kung anong gusto kong gawin sa buhay. At ayun, syempre nag-search ako sa internet at isa nga sa nakita ko na in demand is yung WordPress, no? Lagi kong nakikita sa mga dati kasi syempre tambay din ako sa mga job search na website and lagi ko siyang nakikita yung WordPress, no? Syempre bilang isang tao na kumbaga babad din naman sa computer, sabi ko baka kaya ko naman or nagkaroon ako ng interest
to learn about WordPress. So, ngayon guys, maririnig nyo is isang direct experience from someone from zero knowledge talaga with WordPress or with web development into someone na may bilang naman, no? Kahit pa paano sa industry, no? So, ayun, wait lang. Mag-share screen po ako. Ayan. Kita naman po yung screen ko. Okay, kita na po. Ayan. Yan. So, to start this off, ayan, introduction to WordPress for beginners. So, ayun nga, syempre, unang-unang question na dapat nating sagutin is, what is WordPress? So, sabi dito, WordPress is an open source content management system. Ano ba muna din yung content management system? So, yung content management system, para sa madaling salita, ito yung isang medium kung saan nagkakaroon tayo ay yung nagbibigay ng ah, possibility na ang mga website natin ay ma-publish sa internet, no? So, yun yung ibig sabihin ng CMS. So, ang WordPress is type siya ng CMS. So, itong WordPress, yun yung isa sa mga ginagawa niya, no? That is widely used for creating websites and blogs. So, it is written in PHP and paired with a MySQL or MariaDB database. So, yung WordPress, bali parang ano rin siya, coded din siya, pero kapag ginagamit na natin siya, hindi na tayo yung nagko-code. Kumbaga, ano na siya, pre-built na siya. Using etong coding language na ito, PHP. So, ayun. So, basically, hindi naman siya parang magic na kapag ka naglagay ka, pag naisipan mo mag-build ng website ayun na, bigla na lang po lilitaw. No, kundi ano siya, naging possible siya dahil sa pre-built na coding. So, thank you pa rin sa mga ano no, yung mga nagne-native na code, no, since dahil sa kanilang skill, naging possible yung ganun na for us to be able to use or to build websites in a much more easier way. Then, ayun nga, sinabi dito, WordPress is known for its ease of use, flexibility, and large community support, making it one of the most popular CMS platforms in the world. So, hindi lang naman yung WordPress yung CMS platform na meron. Marami din iba. It's just that yung WordPress is, ano siya, maraming siyang gumagamit dahil yun nga, it's ease of use. I would say WordPress is very beginner friendly. Na-explain ko din naman mamaya kung bakit. And very flexible siya since mamaya din malalaman natin kung bakit siya naging flexible. Pero banggitin ko na din, flexible siya kasi marami tayong pwedeng ikabit sa kanya. Ikabit meaning parang i-integrate na mga other softwares, no? Mga plugins and stuff na mas mapapadali pa yung buhay natin sa paggawa ng website. And yun nga, meron siyang large community support. Meaning, dahil nga maraming users, alam niyo yung aware kayo about sa tinatawag na parang Reddit or Quora, parang ganon. So, basically, kapag may mga problema ka or mga hindi ka maintindihan kung bakit nangyayari yun sa website mo, while using WordPress, marami kang mahihingan ng tulong dahil nga marami siyang user database, saka marami kang mga tao dito, mga ibang tao din na gumagamit. So, pwede kang magtanong, mag-post ng mga questions mo or mga need mo i-clarify, need mo ng tulong sa website mo, and maraming tutulong sa'yo, no? So, yun yung isa sa mga ano, advantage ng pag-use ng WordPress. So, susunod, bali meron kasing tinatawag na wordpress.com tsaka wordpress.org. So, natin siya, tawag dito, i-differentiate natin silang dalawa. So, una muna, wordpress.com.
ayun, banggitin ko na rin pala. So, isa sa mga prerequisite or mga requirements in order for us to be able to post or publish yung website natin online is yung tinatawag na hosting. So, ano ba yung hosting? So, yung hosting, siya yung medium kung saan nagiging possible na ma-post yung ma-post yung website natin online. No? So, itong mga hosting websites na to or hosting providers, yun yung sila yung nagiging parang ah, nagbibigay ng access sa atin online. So, itong WordPress.com, ginagawa niya yun para sa atin. No? Pwede siyang maging hosting. Then next, yung pag-setup sa kanya, it's very easy. No? It's very easy to start. No technical skills needed. Yun nga, sinabi ko sa inyo, very, siya beginner friendly. Na binanggit pa dito, no technical skills needed talaga. So pag sinabing no technical skills needed, hindi kailangan na sabihin na expert ka with coding, no, para makabuo ka ng website using WordPress. So ayun, next, maintenance. They handle update, security, and backups. 'Di ba kasi parang sa mga phone, 'di ba? Nagkakaroon ng update, 'di ba? Sa iPhone, ganyan, or kahit sa mga Android, nagkakaroon ng updates kasi syempre yung mga software na ginagamit sa internet is hindi lang naman siya nagsistay at ganun. Kailangan niya mag-evolve. So, once na mag-evolve, magkaroon ng mga bagong versions, need ng update. And yun nga, security, syempre, hindi naman natin kailangan pabayaan yung security ng website natin kasi maraming mga naglo-lurk na dito hackers or kung ano man sa internet. So, need natin makapag-provide ng security para sa website natin. And yung backups, yun yung parang, di ba syempre, pagka meron files yung website ninyo, para magkaroon lang ng another or next level ng security, need natin ng backup para kunwari kung habang naggagawa tayo, nagkaroon ng problema, pwede natin ma-restore yung backup, yung mga files na kung saan working pa siya. So lahat yun, hin-handle na yun ng WordPress.com para sa atin. The next, yung cost. Yung cost, ito yung isa sa mga parang factors na malaki, no, para sa mga nagbe-build ng website. Kasi parang syempre kapag masyadong mahal yung niya, yung pag-maintain sa kanya or yung parang subscription fee para makapag-post, para manatili sa online yung website ninyo. So yun, yung cost minsan syempre may iba-ibang hosting providers eh. So magkakaiba rin sila ng presyo kasi magkakaiba rin naman sila ng features. So ayun, ah dito with WordPress.com, it's free to start. So pwede kang makapagbuo ng website mo without spending anything. No, pero syempre, limited yung features mo. Yun nga sabi, but has paid plans for more features. The next, yung customization. So yung tinatawag na customization, di syempre gusto mo syempre kapag magbe-build ka ng website for personal or for your business, gusto mo syempre na fit siya for yung identity nung kung ano man yung binibuild nyo. Kunwari, personal. Gusto mo, yung team niya, yung colors na ginagamit would represent you. Or kunwari, pag business nyo is health, syempre, gusto mo, makikita mo, mga colors would be, excuse me, kumbaga, parang ma-distinguish nila na, ay, about health ng website nito. Or, kunwari, sabi natin sa food, ganyan. So, need mo ng identity eh. So, yung problema with WordPress.com, very limited siya. Kasi hindi ka makakapag-use ng custom themes or plugins on the free plan. Itong themes and plugins, mas pag-aaralan natin siya later. No? Mas matututukan natin siya later. Then, again, monetization. Monetization, kung paano tayo mag-make ng money. Limited options for making money. Free plans shows their ad. So, ayun kasi 'di ba pagka magbi-build tayo ng website, lalo pagka for business, usually naglalagay tayo ng yung mga
company naglalagay sila ng ads nila eh. So ito, um, yung WordPress.com, medyo limited yung options niya for that. Then next, yung domain name. Free plan gives you a subdomain. Kasi yung pangalan mismo ng website natin is ano eh, yun yung tinatawag na domain name. So, yung subdomain, ito yun, parang kakabit niya. Kapag gumamit ka ng wordpress.com, syempre, dahil free mo lang siya ginagamit, parang, ano ba tawag dito? Yung parang watermark, pag gumagamit tayo ng mga free na mga editing app or kung ano man, dito rin sa WordPress, parang yun, parang ito na yung mismong ano niya, watermark niya. Yung pangalan ng website mo, may kakabit na wordpress.com. Pero syempre, 'di ba, yun nga kung mag-build ka ng sarili mong website, mas maganda kasi kung mas maikli, mas brief, mas ano lang, mas short and precise yung mga pangalan ng website natin, mas maganda. Pero kung may kakabit na wordpress.com, parang ayun nga, mas humahaba siya. Pero syempre, dahil free, wala kang magagawa. Yun yung yun yung kapalit ng pagiging free niya. Pero meron namang paid plans na pwede kang gumamit ng ano mo, sariling domain. So yung mga domain, binibili siya personally. Kumbaga, bago mo siya magamit, search mo muna kung may gumagamit na ba nun. Kung wala pa, pwede mo bilhin, no? So pag nabili mo, uy, sorry. Ayun, so pag nabili mo na siya, pwede mo naman siyang ikabit doon sa wordpress.com. So ano naman yung isa, yung wordpress.org. Ayan. Sa wordpress.org, you find and pay for your own hosting. So dito, hanap ka ng sarili mong hosting provider. Marami namang example niyan. Sige, wait lang. Lalabas ako sa presentation to show you. Ano ba yung mga top na hosting providers na meron? Ayan, so maraming example. DreamHost, Bluehost, HostGator, Hostinger. Basically, same lang naman sila ng function lahat, no? Nagkakaiba lang sa kung ano nga eh. Kumbaga, kung ano yung saan ka mas confident. And syempre, before mo sila gamitin, search mo muna kung ano ba yung features na available sa kanila, kung ano yung kaya nilang ibigay. Then yun, saka ka mag-decide kung ano yung gusto mong hosting provider na gamitin. So any naman dyan, pwede mo siyang magamit. Pero iba, ang ilan sa mga parang pinaka-common or pinaka-madalas gamitin are this Hostinger, Bluehost, and DreamGeeks, at yun nga, GoDaddy, yan, at iba pa. Sige, balik po tayo sa presentation. And siguro ganyan na lang. Okay lang yan. Kita po ba kapag ganyan or mas gusto niyo mas malaki? Sige, lakihan ko na lang po ulit. So, ayun. So, once na nakabili ka na ng hosting, ayun, doon mo siya i-set up. Ang pag-setup nga lang nito, medyo required na ng technical skills. Meron kasing two ways ng pag-setup ng WordPress.org kapag naka-own hosting ka. Usually, yung ibang hosting, meron naman siyang, kumbaga magbabayad ka sa kanila to install WordPress for you. Pero meron ding mga, tawag dito, manual mo siya gagawin. And yun yung nagre-require ng technical skills to install. Then next, maintenance. Kung kanina sa WordPress.com, they handle yung updates for you, dito naman, ikaw na yung mag-handle niyan. So, usually meron din kapag sa mga hosting na binibili nyo, sa mga hosting na binibili po ninyo, pwede nilang ibigay sa inyo yung ganitong feature. Pwedeng sila yung mag-handle niyan. Pero syempre, magbabayad ka rin sa kanila yearly or monthly, depende. Tapos next, yung cost. The software is free, but you pay for hosting and domain name. Kagaya ng sinabi ko kanina, yung hosting, yun yung may bayad kapag gagamitin mo yung
yung sa wordpress.org, tsaka yung domain name. Kasi yun siya yung binibili eh. Silang dalawa yung mga binibili. Then next, customization. It's unlimited. You can use any theme or plugin and customize everything. So ito yung sa mga pinakamagandang feature nito. Kasi pag nag-customize ka, kumbaga freestyle na kung ano yung feel mo, kung ano yung sa tingin mo fit para sa inyo, sa ginagawa mong website, pwede mo siyang gamitin, no? The next, monetization, you have full control. You can run any ads and use other ways to make money. So, ayun. Kaya ano siya, mas preferred siya ng mga tawag dito, ng mga business owners or ng mga nagbe-build ng website syempre to earn money dahil they have full control. Then next, yung lastly, domain name, use any domain name you own. So kapag nakabili ka na ng domain mo, which is binibili siya through sa mga hosting providers, then you can use any of those. No? Ikakabit mo lang siya na available sa hosting. May kita mo doon sa hosting, may settings na for that. No? Ikakabit nyo lang siya, then ayun na, magiging personalized na yung pangalan ng nyo, ng website ninyo. Next. Advantages of using WordPress. So kagaya ng sinabi ko kanina, it's very easy to use. Beginner friendly nga. Then next, flexible for any type of website. May it be personal, may it be for business, or kung ano man yung nasa isip mong maging theme ng website mo. Next, highly customizable. Yun nga, magagawa mo yung lahat ng gusto mo as long as kaya mo. Then SEO friendly. SEO means yung search engine optimization. Yung parang sa Google kapag nag-search tayo, SEO friendly means na parang nakakatulong siya na lumabas tayo dun sa mga search bars doon kapag ka-search yung website natin or anything na connected dun sa website natin. Kuwari yung website natin is about health or sa mga pagbili sa mga sports, ganyan, sports gear. Pag nag-search ng mga anong magandang sapatos or ano man, kung yung feature na yun is available sa website natin, lalabas siya doon, no? Dahil SEO friendly siya. The next, mobile friendly. 'Di ba? Usually ang mga tao naman ngayon, ang ginagamit is phone, no? Mas common na nagse-search tayo through phone ng mga kung ano-ano na mga kailangan natin sa buhay, ganyan. Kunwari, yun nga, maghahanap ka ng murang ah, murang gamot, magandang kainan sa phone, ganyan. So, it's very mobile friendly. Next, yung e-commerce ready with plugins. So, ito usually for sa mga business na website. So, yung e-commerce ready with plugins, makakapag-integrate ka ng mga payment system, ganyan, yung mga pag-add to cart sa website mo using WordPress. Yun nga, it also supports multimedia, no? Pwede kang gumamit ng mga music or videos and stuff na personalized na pwede mong gamitin sa website ninyo. And next, it integrates well with third-party tools. So kagaya nga ng sinabi ko kanina, maraming iba pang mga softwares na makakapagpadali ng buhay natin sa pag-build ng website. And ayun, pwede natin siyang i-integrate sa WordPress natin. No? Yun yung isa sa mga kagandahan ng WordPress. Pwede mo siyang kabitan ng mga ibang software pa through yung plugins na tinatawag na i-discuss pa natin later. Next, it's scalable. Scalable meaning limitless siya as long as nai-imagine mo kung paano siya lalabas at sa tingin mo possible siya at kaya ng developer nyo or ikaw mismo, kaya niyang i-implement. Walang limit ang possibilities sa paggamit ng WordPress. Then, lastly, it has good security features. No? So, bali, matutulungan niya tayo na maging secure yung website natin through sa mga
applications and mga features na available sa kanya. Okay, so mag-proceed tayo. Next one, ang next after ng introduction is yan, sa pag-setup mismo ng domain and hosting. So, ayun. Step 1, choosing a domain name. No? Kagaya ng binanggit ko kanina, yung domain name, ito yung mismong pangalan ng website ninyo. Kunwari, facebook.com, ayan nga, sinabi dito, pag personal blog, janesmithblog.com, ayan, techsolutionincorporation.com, bestfashionstore.com, choosing a domain. So, ayan, as long as available sa internet yung domain name na naiisip ninyo, pwede niyo siyang bilhin. So, ano pa, paano ko ba siya breakdown? Siguro ang analogy na pwede kong gawin, siguro sa isang city, syempre may mga lupa dyan. So, yung pag-choose natin ng domain name is, ayun, parang bibili tayo ng lupa. No? Yung pagbili natin ng lupa, pagpili natin, syempre bibilhan natin siya, babayaran natin kung sino man yung may-ari ng mga lupa na yon para maging sa atin. No? And pwede na natin gawin kung ano man yung itatayo natin doon, yung bahay or kung farm, no? Bahala ka na yung mga bahay, farm, yun yung parang website natin. So, next, pag nakapili ka na ng domain name, select a good WordPress hosting provider. So, kagaya nga ng mga binanggit ko kanina, yung mga website na kagaya ng Hostinger, Green Geek, Bluehost, yan. Sila yung mga hosting provider. So, ito lang naman yung mga kailangan natin isipin. When choosing a WordPress hosting provider, there are a few things you should insist upon, including good security, freebies such as an SSL certificate. So, itong SSL certificate is for security yan. Site migration and backup. So, bali tawag dito? Yung pagpili natin, syempre, pag-aaralan muna natin kung ano ba yung, kagaya ng sinabi ko, kung ano ba yung mas fit para sa kung ano yung gusto natin gawin. At siguro yung may example ko kung paano pumili na lang nito is kung ano sa tingin niyo yung may matutulungan nila kayo. Kasi may mga ibang hosting providers na parang pag bumili ka sa kanila ng domain, sige, makakabit mo yung WordPress mo. Pero pagka nanghihingi ka na ng tulong, kuwari through ticket or sa mga kuwari chat support, syempre maganda sila lahat, no? Magagawa nila lahat ng mga yung feature na hinahanap mo. Pero tawag dito, syempre may mga magsa-stand out, no? May mga ibang magsa-stand out. Parang sa mga restaurants lang, fast food ganyan versus sa mga restaurant talaga na high-end. No, yung mga fast food mabibigay naman nila, mabubusog nila tayo. Oo, tama, pero kuwari may mga ibang restaurant na mas masarap kaysa sa mga iba. So parang dito lang din may magagawa nila yung purpose nila pero may mga ibang hosting providers na goes beyond sa kung ano yung dapat lang nila ibigay. Kagaya ng yung isa sa ginagamit namin na hosting provider which is yung Green Geek, no? Or yung Hostinger, ganyan, meron silang live chat support. So kapag kailangan mo ng tulong, kapag nagkaroon ng mga problema sa website ninyo, ayan, pwede ka mag-chat sa kanila, tapos magre-reply sila sa inyo live. Kasi kadalasan yung mga website or yung mga hosting providers, ang gamit nila is parang, alam niyo yung chatbot. Kapag chatbot naman kasi, parang kapag nag-chat ka doon, kinukuha lang nila yung gist or yung idea ng tanong mo, tapos magbibigay sila ng sagot na kadalasan general, no? At minsan nga, hindi pa natutumbok yung gusto mo talagang itanong. Kaya yun yung problema. Pero kapag live chat support, talagang tao yung kausap mo, mas personal, 'di ba? Yung pag-uusap ninyo tsaka mas mahihit nyo kung ano ba talaga yung kailangan. Then next, yan, installing WordPress na mismo. Kagaya ng sinabi ko kanina, merong mga hosting providers na nagpo-provide ng one-click installation, no? Meaning
once na kapag nandun ka, nakabili ka ng hosting sa kanila, may option doon na parang, wait lang, na ayan, ganyan. May option na ganyan. Pag kinlik mo, i-install nila and i-manage nila yung WordPress for you. Pero meron namang mga hosting providers na walang ganong feature. So, kailangan mo siya i-download manually. At yun nga, yung pag manual na download ng tawag dito, ng website, ay ng WordPress, yun yung nagre-require ng technical skills. No? So, yung kailangan doon is, ito, yung file manager. Sige, wait lang, papakita ko. Lalabas ako ng presentation. Bale, para ma-download mo siya manually, ganito yung gagawin. Pupunta ka sa wordpress.org. Yan. Tapos, i-click mo tong Get WordPress para makuha mo yung file ng latest version ng WordPress. Then, pag meron ka na nun, balik tayo sa presentation. I-click mo to ngayong file manager. Then, yun. Doon mo ikakabit yung, doon mo i-upload yung file ng WordPress. So, ayun. Medyo technical siya kasi kailangan alam mo kung saan mo siya dapat ilagay. Hindi lang kasi siya basta-basta na parang, ay, pagka ano, kailangan ko i-upload. See, kahit saan na dito. Hindi siya ganun kasi magiging, hindi siya organized. So, ayun. Yun na yung medyo kailangan ng technical skills at kailangan medyo hindi na natin siya may hit ngayon kasi ano na siya, parang mahaba siyang hindi man mahaba, kailangan siya ng maano na talaga ng turuan. No? So, ngayon mag-focus lang tayo sa mga ganito, yung may mga ready na. No? So, install and manage WordPress na agad. Pag kinlik na ganyan, ayun na. Ready na yung WordPress natin. Tapos, ayun na, i-access na natin yung dashboard niya. Yung dashboard ng WordPress, mamaya makikita natin siya. So, ayun, pag nakasetup na yung WordPress website, pwede mo ma-access yung backend niya or yung admin access. May mga ganyan, may mga ganyang buttons na ito. Pag kinlik mo, mapupunta ka na sa mismong ano, WordPress sa backend niya or i-type mo ito yung www. Yung pangalan ng website ninyo /wordpress-admin. So mapupunta ka na niyan sa admin access ng website ninyo. Then next, ayun na, yan yung dashboard ng WordPress. Once na nandyan ka na, makikita mo yung ganyang dashboard, yan yung mga settings na nandyan. Pwede ka maglagay ng post or mga blogs. Yan yung blogs eh. Then media, dyan ka mag-upload ng mga files, yung mga pictures, yung mga videos na gagamitin nyo, mga PDF file na kailangan ninyo. And, ayun. Ito, yung mga pages, yung mga lalabas mismo sa ano ninyo. Yung mga lalabas mismo sa website ninyo. So, itong comment, pwede mo siya ding ikabit sa mga pages ng website ninyo na para makapag-post ng comments yung mga tao about sa kung ano man yung gusto nyong ipa-comment sa kanila, ganyan. Or ng anything na kailangan nyo ng feedback. So, ayun. So, ito rin yung mga appearance. Yan, dyan yung mga customization, yung mga themes na nabanggit kanina. So, nandyan yan. Tapos ito, plugin. Yan, yung mga plugins, mamaya din mas madidiscuss natin siya. Kasi itong mga plugins na ito, very malaking tulong siya. No? Para mas maging madali yung buhay natin sa pag-build ng website. Then ito, mga users, dito natin ina-access or mina-manage kung sino yung mga pwedeng pumalikot or kung ano yung mga access na meron yung yung dito, kung sino yung mga makaka-access sa website natin or sa backend ng website natin. So, ayun, tools, then setting. Sige, wait lang. May mga nakita akong ibang questions dito. Saan po, maganda gumawa ng website sa browser or WordPress app? Ayun, siguro sa WordPress
ano nga eh, saan po maganda gumawa ng website? Eto nga, yung inaaral natin ngayon yung WordPress. Maganda siya kasi nga madali din gumawa dito. Tapos versatile siya. Ah, Tapos lahat ng mga bagay-bagay na kailangan natin readily available sa internet. Kapag may kailangan kang plugins, search mo lang kung ano yung kailangan mo. May plugin ba na para doon? So yun, may mga lalabas na na plugins na pwede mong ikabit sa sa website mo. So ayun, maganda talaga sa WordPress din. Then sige. Nandyan pa ba lahat? Pwede bang makakita ng reactions dyan kung nakikinig pa ba tayo? Or kung buhay pa ba? Ayun. Ayun, salamat. Naiintindihan naman po ba yung mga sinishare natin? Ayun, salamat. Ayan, sige, salamat. So, ito, may isa pa akong tanong na gustong sagutin dito. Pwede po ba magbigay ng access ang WebDev po tulad nung yung WebDev po kasi namin dati may access ako. Pero sa LMS side na plugin po sa Tutor LMS Pro, may mga free plugins po ba? So siguro ang pagkakaintindi ko dito sa question mo is ano pwede bang kasi parang sa mismong WordPress dashboard, meron kang parang pinaka-admin na later madidiscuss din natin. May admin, tas yung admin pwede siyang mag-add ng mga users na pwede niyang i-limit kung ano yung access na meron sila. So baka siguro ganun yung nangyari sa inyo before. So ayun, sige. Proceed tayo ulit. Ayun na, ito na yung dashboard. So, ito yung mismong nasa taas kapag ka nasa website ka na. Wait nga, pakita ko na lang. Wait lang, labas lang ulit ako ng presentation. Ayan, so ito example to na pinahiram sa akin for this presentation. Ayan, so bali ito yung itsura, wala, syempre blank lang naman siya kasi per demo lang naman eh. So, ayun, ito yung parang dashboard na yun. Ito yung itsura ng dashboard kapag nakikita natin yung front end or yung mismong page ng website natin. So, ito yung parang pinaka-page ng website or yung landing page. Yung kapag sinearch mo yung website, ayan o, Readify.online, pag sinearch mo yung website, yan yung lalabas sa'yo. Sige, wait lang, try na. Siyempre, kapag ka user ka lang or kapag ka hindi ikaw admin, siyempre wala to. Pero kapag admin ka, yan, lalabas yan. Ayan yung parang pinaka-dashboard. So, yan, dito mo mako-customize yung page, dito mo pwede edit yung page. So, yan. Basically, yan yung dashboard. Wait lang, Jamesh. Iba yung naka-share screen, hindi nakikita yung Ay, main. Ano? okay po, wait Back lang. screen. Hindi pala nakikita yung, sorry. Hindi pala yung website yung napapakita ko. So, ayun, thank you po sa pag-point out. Ayan, ayan, kita na. Yan, okay. Ayan, so bali, ito yung gamit nila for this website is GoDaddy. GoDaddy yung hosting. GoDaddy yung hosting na ginamit nila. And ayan, makita nyo, wala na dito yung install WordPress kasi installed na. So edit website na yung nakalagay. So pag kinilik natin tong edit website, dito lang naman din tayo mapupunta. So ayan. So bali, etong screen na to, ulitin ko lang, ito yung makikita mo ano, kapag binuksan mo kapag sinearch mo yung pangalan ng website or yung domain name. Kapag ka user ka or kapag ka hindi ikaw, pag wala kang admin access, etong part na black, wala siya. Siyempre. Kasi yan yung admin dashboard na tinatawag. Tapos etong simula dito sa white na to, pababa,
yan na yung makikita nyo as user. So dito makikita nyo, ayan no, yung pangalan ng website, a WordPress site, since ano pa lang siya, hindi pa naman siya kina-customize. Then yan, dashboard, dito ka pwede mag-add ng plugins, themes, at ito yung menus. Yung menus yan yung parang navigation bar. Yung parang makikita nyo, home, about, ganun, contact us, yun yung menus, dyan mo siya pwede i-customize. Then ito, dito mo pwede customize yung themes na mamaya mas pag-aaralan pa natin kung ano siya. Then dito mo mismo pwede i-edit yung page na mamaya, mas aanin pa natin. Mas pag-aaralan pa natin. Nakita akong tanong dito kanina, ano difference ng landing page at website? So yung landing page, first yung kada isa siya. Yung website, yung buo yon. Parang wari, yung website ng Facebook, 'di ba? Merong profile mo, merong mga marketplace, yung mga ganun, friends. So yun, kada isang page doon, yun yung parang landing page. Pero as a whole, yun yung tinatawag na yun yung tinatawag na website. Tapos may isa pang tanong dito, ano po preferred yung web hosting? Um, Paano ba ako makakapag ah, recommend without sounding biased, no? Kasi parang medyo ano siya eh, depende talaga. Kuwari ako, prefer ko to kasi mas madali sa akin, pero yung ibang mga developer or yung mga ibang gumagamit ng WordPress din, ano, hindi nila prefer yon. Pero kung ako tatanungin mo, sige, personal preference lang naman. Ayun, GoDaddy or web or Hostinger, yun yung madalas na ginagamit namin. Sige, so balik na tayo dun sa presentation. Ayun. So basically dito pinapakita lang yung mga pinakita ko sa inyo kanina dito sa presentation. Yan, no? Yung toolbar, then yan yung pag-add ng new na post, ganyan, page, na pinakita ko rin naman kanina at ipapakita ko pa ulit later. Tapos ayan, ito yung kung sino yung admin. Diyan ka pwede, dito mo pwede Clement. i-customize. Is ulit, ibang Ay, screen. Sa ibang screen. ay, sorry. Ibang screen na naman pala ulit yung pinapakita ko. Eto. Ayan. So, ayun, balik tayo ulit. Sorry. So, ayun, dito, ito yung pinakita ko lang kanina, yung toolbars. So, dyan pwede i-customize yung mga yan, themes, widget, menus. Then, dito ka pwede mag-add ng post. Yan, page. Ito media. Itong mga iba, para yung mga project with ano na yan eh, parang plugins na yan. So ito user, yung pag-add ng user. So ito edit page, yung edit mo yung content ng pages. Na mamaya ipapakita ko rin naman kung paano, syempre yung mga basic lang. Tapos ayan, yung lastly, ito yung sa toolbar, may kita mo yung admin profile, no? Yung profile mo, edit mo, or kung mag-log out ka na para makita mo lang yung changes na ginawa mo. Tapos, ayan. Yung next na part is yung pag-add ng new post. Yung new post kanina, yun yung parang sinabi ko nga parang blog, no, na pwede mong i-ano sa website ninyo. So, ayan, pag mag-add ka ng new post, balik tayo dun sa kanina yung yung original ay yung actual na website. Yung share ulit. Ayan. Balik tayo dito sa dashboard para mas makita niyo din. So, dito post, all post, add new post. Yung all post para makita mo lahat ng meron kang post, yung mga nagawa mo na. And syempre kapag add new post, mag-add ka ng bago. Pero eto nga since ano lang naman to, wala pa siyang laman. Ito mga ano lang yan, parang etong blog post title is kumbaga nandyan na yan pagka dinownload mo yung WordPress. Etong hello,
tinry ko lang kanina. Lumabas siya kaya naka-draft pa. So, sige, mag-add na lang tayo ng new post. So, pag nag-add ka ng new post, ito yung bubungad sa'yo. Yan, dyan ka pwede mag-add ng title, anong gusto mong i-add or gusto mong i-title sa post or sa blog na gagawin mo. Sabihin natin, welcome to WordPress. Ayan. So, dito mag-add ka ng title, dito ka mag-add ng mga content. So, ayan. Anong gusto mong i-add na feature? Kung sabihin natin, maglagay tayo ng paragraph. Ayan. Hello, I am Jamesh. Ganyan-ganyan. Tapos, ay, mag-add ka pa ng mga iba naman. Browse all. Ayan, sabihin natin, maglagay tayo ng image. Ayan. Pwede, may image na dyan. Kunwari, nilagyan ko. Ayan, may image na dyan. Tapos, kung ano pa, browse all. Hmm, yan, depende kung ano yung kailangan nyo sa website ninyo. Heading. Ayan. Hi. So, ayun. Diyan ka mag-add ng mga post na very ano na siya. Kung ano na yung kailangan nyo. Siyempre, personal na yan. Tapos, yan, balik tayo sa presentation. Ayan. Once you hover your cursor on the post option, you will see an option to view all posts na pinakita ko kanina. Ayan nga yan yung all posts or add new. So, yung all posts, kagaya ng sinabi ko kanina, makikita mo lang yung mga posts or mga vlogs na nalagay mo na dati. And yung add new is for adding new vlogs or new posts. Ayan. So, yung next na part is yung pag-add naman ng plugin. So, balik tayo naman doon sa actual. Balik tayo dito sa dashboard. Leave ko na lang. Hindi ko naman, ayan, nandyan siya sa draft. Hindi ko siya pina-publish kasi hindi naman akin itong website. So, ayan, for demo purposes lang. So, ayan, plugins. Dito, sa pag-add ng plugins, ito yung pag kinlik mo tong install plugins, makikita mo kung ano yung mga naka-download na plugins sa website ninyo. And syempre, itong isa is for adding new plugins. So, kagaya nga ng sinabi ko kanina, dyan, mag-search ka. Kunwari, ano bang mga kailangan mo? Sabihin natin, image optimizer para kapag nag-add ka ng images, ma-optimize siya. Meaning, kapag masyadong malaking size yung mga image, pwede niyang likitan para hindi, kasi pag crowded yung website natin, bumabagal yun eh. So, ayun, yung image optimizer, makakatulong siya to lessen yung file size, or pwede rin siya, na ma-improve yung quality ng images, depende sa kung anong kailangan mo. So, ayan, maraming mga options na lalabas. So, ayan, Imagify, Smash Image Optimization. So, anything dyan pwede naman. Basta, ayun, i-search nyo lang din muna kung ano yung pare sa hosting provider. Wala naman akong kinikilingan dyan sa mga yan. Kahit alin dyan pwede, as long as nagagawa na yung purpose niya. So, next, balik tayo sa presentation. Sige. Pakita ko na lang din. So, balik kapag gusto mo ng i-install siya, click mo lang install now. Nasa gilid naman. Tapos para gumana siya, need mo lang i-activate. Yan, ganyan. Pagka na-activate mo na siya, ayun na, lalabas na siya activated. Lalabas, yung iba lumalabas dito, yung iba lumalabas dito sa gilid. Depende sa settings niya. So, ayun. Balik tayo sa presentation. There. So, ayun, nakapag-add na tayo ng plugin. Yan, kagaya ng sinabi ko kanina, doon ka pwede mag-search, download, and activate ng plugin. Tapos yan, yung next ay na users.
yung paggamit na ng ano, yung mga ano na yan, tawag dito. Balik tayo dun sa ano, sa actual. Yan, user, all user. So ayan, may admin, tapos pwede ka mag-add ng ano, ng new user. So dito, kung sabihin natin, i-add ko sarili ko, Jamesh, tapos yung email ko, sabihin natin ano lang, hello@gmail.com. First name ko, Jamesh. Last name ko, Serrano. Then yung pangalan ng website ko, wala naman. So, ayan, ito yung password. Kung pwedeng personalize, pwede ding generate password na lang para anti-hack. I-copy mo na lang, tapos i-paste mo somewhere, save mo somewhere para hindi mo siya makalimutan. Paano mo nga naman maaalala yung ganyan kahabang password na sobrang random pa. So, yun. Tapos palitan mo dito yung role niya. Pwede siyang maging subscriber, contributor, author, editor, or administrator na mamaya i-discuss natin kung ano yung mga pwede nilang magawa kapag yan yung role nila. Then, finally, add new user. Sabihin natin subscriber lang ako or contributor. Yan, add new user. Yan, ayun na ako. Yan. Kapag ka, kunwari na bad trip ka sa kasamahan mo, joke lang, wag niyo gagawin yun ha. Delete mo siya. As ano, kung admin ka naman, okay, na-delete na siya. Pag binalikan mo yun, hindi siya na-delete. Ito, dito, confirm deletion pa pala. Sorry. Confirm deletion, yan. Yan, wala na siya. Hindi na siya makaka-access dun sa website nyo. So, ayun, pag yun nga, joke lang, wag niyo talagang gagawin yun. No? Sige, balik tayo sa sa presentation ulit. So yun nga, users lets you manage who can control yung WordPress admin access. So pares ng sinabi ko kanina, yan nga yung all users. Makikita mo kung sino lahat ng mga may access, makikita mo kung ano yung roles nila, yung mga kaya nilang gawin sa backend. Tapos yun yung mismong pinakita ko kanina. At yun yung mga roles nila. Yun na, add new post. Yun yung kanina. Yun yung kaninang pinakita ko ulit. Add title and content. Yun na, add block. Yung pinakita ko kanina, naglagay tayo ng paragraph tsaka image. So, yun yung tinatawag na block. So, ayan, yun yung itsura nung sa kanya. Mas maganda kaysa sa akin. 'Di ba? Galing niya. Yan, bali parang ano lang, 'di ba? Parang nakita nyo kanina, parang drag and drop lang naman. So, kailangan ko ng paragraph, naglagay ako paragraph. Kailangan ko image, naglagay ko lang image. 'Di ba? Hindi naman ako nag-code. So, yun, ganun siya ka beginner friendly. Ayan, tapos once na satisfied ka na, ayan, pwede ka maglagay ng featured image. Yung featured image, yan yung lumalabas kapag shinare yung yung link. May mga lumalabas na parang pictures, 'di ba? Kung nag-share tayo ng website, may lumalabas na picture sa chat. So, yun yung mga featured image. Kasi yan yung categories. Pwede ka maglagay ng category kasi yung mga post, pwede natin siyang hugutin later kapag i-add natin siya sa page. Kung may vlogs page ka, yung lahat ng post, pwede siya automatically ma-add. Hindi mo na i-add isa-isa, hindi mo na gagawin isa-isa na i-add siya. Kundi pag nilagay mo yung parang, post list, lahat na ng post, kahit gaano kadami yung post na meron ka, pwede mo siya, lalabas siya doon. So, ayun din, pwede mo siya i-set as, tawag dito as, kung gaano siya ka-recent na vlogs, ganun siya lalabas yung order niya. So, ayun. Dito kapag naglagay ka ng category, syempre kapag pipiliin mo lang kung ano yung category na lalabas. Kaya gusto mo yung category lang for food. Yan, lahat lang ng mga vlogs na about sa food, yun lang ilalabas sa post list mo. So, yun, depende lang. Later din siguro papakita ko yun kapag kaya pa. Then, ayun, next.
set permalinks or slugs. Yung permalink, yun yung lumalabas sa taas. Wait lang, labas ako sa presentation. Yung ito, yan, permalink yan. Yung itong mga to, tawag sa kanya slug. So, yung dito sa presentation, ito yung nilagay niyang slug. This dash is dash my dash first dash blog dash post. So, pag lumabas yan sa site niya, ang lalabas dyan, bali parang sabihin natin, yung pangalan ng website niya is pangalan, tapos ano yung nakalagay niya? This dash is dash my this dash is dash my first dash blog. So, ganyan lalabas yan sa website niya. Ganyan yung pangalan ng page or nung blog. Pangalan ng website.com. Yan. Tapos slash this is my first dash blog. So, yun yung permalink tsaka slug. Pwede siyang i-personalize. Usually, ang initial na pangalan niyan is kung kuwari ito, pangalan yung title ng blog post niya, yun, di ba? This is my first blog post. Yung URL slug usually, ginagawa lang small caps lahat, small letters lahat, small, lowercase lahat, tapos dinalagyan ng dash kada word. So, yun yung initial na slug na lumalabas. Pero pwede mo siyang i-customize, depende lang sa'yo kung ano gusto mo ipangalan. Sige, so 2 p.m. Okay lang mag-break ba muna tayo before tayo mag-proceed? PR break or 2-week break? Sige. So, ayun, dito, yung next, pinapakita niya lang kung yung mga iba pang pwedeng gawin sa pag-add ng new post. Pwede ka maglagay ng schedule, status and visibility. Pagka ine-edit nyo pa lang, pwede nyo siyang Excuse lang, zoom para kita natin lahat. Ay, sige. Okay. Hello po. Ayan. Ayan. Ay, balik. So, ayun. Bali, dito, status and visibility ng post, pwede siyang public, which is yun nga, visible siya for everyone. Pwede mo rin siyang i-private, na yan, only visible to site admins and editors. Kunwari, ano pa siya, kumbaga, ine-edit nyo pa, hindi pa kayo sure kung okay na yung itsura or okay na yung content, hindi nyo pa siya nado-double check, pwede nyo siya i-private, and pwede rin password protected para, parang kuwari, gusto mo ikaw lang muna yung makakabukas or yung ibang other na trusted mo, ayan, pwede mo siya i-secure by password, yung mga post. Then, ayun nga, scheduling. So, yun na, kapag sure ka na, sa nagawa ninyo, sa product ninyo, sa blog, publish. Pakita ko na lang live para mas madali din. Ayan, so balik tayo doon. Post, yung all posts na lang, yung ginagawa natin kaninang welcome to WordPress. Edit natin siya ulit para makita natin yung dashboard na ito. So, ayan. Yung kanina, ito yon yung visibility, pwede siyang public, private, or password protected. Then, publish immediately or pwede ding by schedule. Sabihin natin, sa July 1 mo pa siya gusto. By, sabihin natin, 6 a.m. Ayun. Naka-schedule siya. Then, dito yung mga categories kanina. Dahil wala pa tayong na-add na category, wala pang, ayun, pwede ka mag-add. Sabihin natin, food. Yan, add yung category. So, yun na. For food na siya. Kahit wala namang pagkain na nakalagay. Sample lang naman kasi. So, ayan, tag. Tapos yun, featured image dito yon. So, ayun na. Once na ready ka na, schedule mo. Schedule yung nakalagay dito kapag by schedule. Pero kapag pinalitan mo siya ng now, publish na. So, ayun. Kapag sure ka na, publish, publish, yun na, view post na. Yan na siya. Yung title, by kung sino yung gumawa, kung kailan siya pinost, kung about siya saan, in food, anong category siya.
and no comments. So, ayan. Hello, I am Jamesh. Hi, leave a reply. Tapos dito, pwede ka mag-comment. Pangit ng gawa mo po. Post comment. So, ayun. Ayan na siya. So, balik tayo sa dashboard. Tingnan natin sa comment. Ayun. May lumabas na comment. Nakalagay, pangit ng gawa mo po. Ay, nako, nakakainis. Trash ko na nga. Yan. So, pwede natin gawin yon pag may hindi tayo gustong comment, i-trash natin. Eh, wala na. Na-offend na ako, pangit daw yung gawa ko. So, yung vlog ko, i-trash ko na din. Pwede din yon. Yan, trash. Yan, wag na. Wag na yon, wag na i-post yon. Andiyan na siya sa trash. Pwede mo siyang i-delete permanently or pag nagbago isip mo, sabihin mo, hindi, maganda yung gawa ko, basher lang yon. Joke lang. Pwede mo siya i-restore. So, ayun na, nasa, ano, nandun na siya ulit. Ayun, welcome to WordPress. Pero nagbago ulit isip mo, gusto mo talagang wala na siya, na-realize mo pangit talaga, delete permanently. So, ayan, wala na siya. So, ganun lang sa pag-add ng post. Then, balik tayo sa presentation. Ayan, delete a post. Yan ang pinakita ko kanina. So, yung pag-add ng new page, parang ano lang naman siya. Basically, same lang siya sa process ng pag-add ng post. So, ganun din may title, choose a block, yan, add page title. So, yun nga yung paglagay ng block, yung mga paragraph, images, or kung ano man na gusto mo i-add, heading. Then, yun din, status and visibility, kung scheduling, kung kailan mo siya gusto i-post, automatically magpo-post siya ng ganong oras or ganong araw. Then, ayan, pag-publish, pag now na, gusto mo siyang ma-publish na, ayan, now. Pakita ko ulit yon. Share, pages, all pages. So, ayun, wala pa tong laman. Ito pa lang yung home. Home, privacy policy, and blog. Na ano naman yan, automatically na-add once na mag-install ka ng WordPress. So, yan. Dito, pag nag-add ka ng new page, pwedeng bigyan ka niya ng template. Kung sa tingin mo, meron dyan na fit sa, kung anong gusto mong ilagay na content, pwede naman. Para yan, about, yan, pwede naman. Click mo yan. Pag kinlik mo yan, automatic na siyang lalabas. Yan, palitan mo na lang, lagyan mo to ng picture na gusto mo, palitan mo yung content about, hi, I'm Everett, palitan mo, hi, I'm James, tenacious and loving and energetic. Ayan, so, basically, ayan. Pwede din naman kapag nag-add ka ng page, is blank lang siya. Kagaya nung kanina sa post na ginawa natin, di ba wala siyang laman? Nakalagay lang, enter a title, saka yung dito. So, ayun, pwede rin ganon. Depende lang kung ano yung, kung sa tingin mo meron dun sa template na fit tayo, sige, go. Pero kapag wala, blank, kasi customize mo, pwede rin yun. Tapos dito, itong button nito, pwede namang makita yung itsura niya sa tablet, sa screen ng tablet, or sa screen ng mobile. Yan, ganyan yung itsura niya. So, ayan. Yun yung mga buttons for adding a post and adding a new page. Get naman? Pwede bang makakuha ng reactions dyan? Ayun, na-like ako. Like niyo po ako Ay, joke lang. Joke lang yun Ayun, may party and may heart. Yan, salamat po. Salamat po. Okay, so balik ulit tayo sa presentation. Ay, close ko muna to. Leave ko. Share. Yan. So, ito na, installing a theme. Itong theme, parang ano siya, nagbibigay siya ng
ah theme, kung ano yung ano mo, kung ano yung itsura ng website mo. So may mga iba-ibang theme. Ayan yung mga ah tag dito most common or mga usually na ginagamit ng mga tao is yan Active Astra, 2022, meron ding 2021, ganyan. Or kung may iba kang alam, pwede mo siyang i-add. So balik tayo dun sa actual para makita natin kung paano nag-add. So dito siya makikita appearance, then theme. Uy, medyo mabagal ah. Hello? Oh no, ano nangyari? Wait lang po ah. Hello? Hello po? Naririnig niyo pa po ako? Yes, yes. Sorry po, medyo mabagal lang. Sige, habang naglo-load yan, mag-answer muna ako nung kanina nabanggit ni Ma'am Glenna na question niyo po, yung which is about sa ano ba yung pinagkaiba ng web developer tsaka web designer, tama po ba? Yes. So ayun. Sige, so web developer, web designer, usually ano yan eh, sobrang closely related silang dalawa, no? Pero still magkaiba pa rin naman sila ng trabaho. Parang ganito, ang web developer pwede din siyang maging web designer, no, kung kaya naman ng skills niya. And syempre yung web designer, usually ano naman siya. Kumbaga, hindi, wait lang. Sorry, paano ko ba ma-close na ma-relate? Kasi 'di ba wait lang, yung pag-build ng website, syempre una pina-plot muna siya, no? So magagawa tayo ng mock-up kung ano yung magiging itsura ng website. And yung gumagawa nun is web designers, no? Kung ano yung mga nilalagay na kung saan ilalagay yung tag dito, yung mga logo, yung mga pictures na ginagamit, yung sizes, yan. Web designer yung gumagawa niyan. So yung mga ginagamit ng mga web designers usually yung mga Figma, Canva, kung saan pwede silang makapag-plot ng parang ng parang kung ano yung magiging itsura mo mismo ng pure design lang sila. Wala hindi pa yun nagre-reflect sa website yung ginagawa nila. So yung web developer, meron kasing ano tinatawag na front-end web developer, back-end developer, and ano, full stack, no? So yung front-end web developer, kung ano yung nakikita natin as users, yung mga front-end web developer, sila yung gumagawa nun, no? And kapag front-end web developer ka, tas yun lang yung focus mo, usually, yung mga company or yung mga employers, ina-expect na marunong ka na rin mag-web design, no? Pero ano naman, meron namang, yun nga, meron kasing work or meron kasi talagang trabaho na purong web design lang, purely design lang, no? So, basically ganun siya. Yung web developer, sila mismo yung yung nag-implement nun sa mismong website. So kung ano yung design ni web designer, papasa kay web developer ilalagay niya kay ilalagay niya sa mismong website. So ayun. At ito may tanong, bakit pang naghahanap na ako ng graphic designer, need ng alam mo na pati JavaScript, HTML at CSS lol. Actually ewan, weird kung naghahanap sila ng JavaScript, pero kung HTML at CSS, medyo nagbe-make sense. No, kasi pag gumamit ka ng Figma, well, medyo hindi rin naman.
Actually pala, oo. Kasi weird nga yun. Kung graphic designer, naghahanap sila ng HTML, CSS at JavaScript. Kasi sa Figma, ano lang naman yun eh. Parang, di ba, makikita mo kung ilang pixels yung layo ng mga bagay-bagay sa isa't isa. So, ayun, ewan ko kung bakit hinahanap nila yung mga ganyan. Pero kasi, baka minsan may mga company na hinahanap nila yung kaya mag-transition na rin pa web dev, kaya gusto nila marunong mag-HTML, CSS at JavaScript. Pero kung WordPress web developer or web developer mismo yung in-applyan mo, kailangan talaga alam mo yun, no? Pwede po ba na sa web designer mismo is also a funnel builder? Hmm, pwede naman siguro kung hindi nagre-require ng coding yung funnel na i-build. So, ayun. Usually, yun lang naman eh. Kung kaya mo gawin, hmm, oo, pwede naman. Pwede naman yung web designer. Pwede ba kaming mag-apply as web developer or web designer na hindi marunong mag-code? Pero kung do WordPress using Teams, what? Wala, nag-gateway timeout. Hit lang. Yung kanina, pwede ba kaming mag-apply as web developer or web designer na hindi marunong mag-code? Tingin ko as web developer, medyo alanganin. Kasi may mga times talaga, actually kapag sa work na, kailangan kahit yung basic alam mo, kahit yung basic ng web development which is HTML, CSS, yung dalawa na yun at usually, at occasionally na JavaScript. Or minsan nga silang tatlo eh. Silang tatlo. Silang tatlo kailangan talaga. Pero kapag web designer, mm, na hindi ka naman talaga required mag-code if web designer. Pag web designer po ba, pure design lang po ba? Pwede po ba Canva? Oo, pwede naman. Depende sa employer kasi talaga yan. So, kung yung employer mo is Canva lang naman din yung ginagamit for paggawa ng mga mock-ups for website, tingin ko wala namang issue yun. Pero kung yung ano mo, yung tag dito, yung employer mo naghahanap na kailangan marunong mag-Adobe, marunong mag-Figma, ayun na yun. Oo nga, may PHP pa po sa web developer. Oo, totoo. At marunong ka din nun. Pero ano naman, kung WordPress naman, may mga trabaho naman na hindi ka na minsan kailangan kumalikot ng PHP. Ayun. So sige, tignan natin kung okay na ulit. Ayun, okay na ulit. Appearance themes. Yan. Yun. Thank you po. Kung okay na ulit. So ayan yung mga themes. Itong currently ginagamit nito is Go. Pwede mo siyang palitan ng 2024, 2023, 2022. Ganyan. Mga teams lang din naman yan. Tapos pwede ka dito mag-add ng new teams. Yung nakita natin dun sa example, Astra. Ay, wala pa pala dyan. Dito pala. Add new team. So, ayan. Ano yun? Astra. Ayan, dyan. Pwede natin siyang install. Tapos pwede natin siyang activate. Ayan, tignan natin yung itsura ng mga post kung ano na yung itsura. Or pati sa page. Ayan, nag-iba ng onte. Pero basically, ganun pa din naman. Halos. Pero dito, sa team, yan, pwede mo siyang i-customize kasi. Ayan. Dito, yan, pwede kang maglagay ng additional CSS. Yun yung sinasabi kanina na kailangan medyo marunong ka sa coding. Kasi kunwari, itong part na to, gusto mo siyang baguhin. Kailangan alam mo yung tawag dito para ma-call mo siya rito. Tapos saka mo mabago kunwari, yung kulay niya, yung size niya. So, mga ganun. Tapos, ayan, kunwari,
ah, header builder, yan, pwede ka maglagay ng logo, dahil wala pa naman tong laman. So, ayun, dito ka magka-customize. Sige, balik tayo sa presentation. Yan yung team. Ay, ayan. So, ayun nga, kanina pinakita ko sa inyo kung paano mag-install and paano mag-activate. So, ayan siya. So, pwede ka din, yung sinasabi dito na custom themes, kino-code siya. So, naka-zip file siya at pwede mo siyang i-upload as zip file. So, customize siya. Yun yung mga medyo kailangan talaga ng technical. Kasi yun, para makagawa ka ng customized na plugins, need na marunong ka mag-code kasi kino-code yun. So, ayun siya. Pwede rin ganun. Kasi kapag tinignan nyo to, yung mga teams, code din yan. Raw. Wait lang, pakita ko lang ulit para makita niyo siya. Ito yung mga binabanggit ng mga nasa sa Q&A na PHP, HTML, yan, Java. So, yan, I understand. Ayan siya. Ayan yung, di ba, nakaka-overwhelm tignan. Tapos yan, mga PHP. Yan, bali may code talaga siya. So yan, kung gusto mo ng specialized or ng customized, dyan mo siya i-edit or pwede kang gumawa mismo ng sarili mo. So ayan, yan yung technical na part ng pag-build. Pero dahil nga beginner friendly tayo, ang inaaral natin is yung lang, drag and drop lang tayo. Mas madali yun. Joke lang. No? Siyempre kung mas mayayaman yung mga marunong nun kasi yan kumbaga high skill yon. Ito, hindi ko naman sinasabing low skill siya, pero mas kasi siya mas beginner friendly, mas maraming may kaya, no, na talagang kahit konting pag-aaral lang or hindi konting pag-aaral, kung i-focus mo siya talaga, madali ito pag-aralan compared dun sa isa. So, ayun, balik tayo sa presentation. So, ayun na yung diniscuss ko kanina, yung pag-add ng theme, na naka-zip format, yan, customized yan. So, ayun, ganun din, i-activate mo lang siya. Same process. So, next, plugin. What is a plugin? Website plugins are individual services that extend the functionality of your site. You might use a website plugin to change visual elements, add extra information or content, and offer smoother integrations between your site and a favored tool. So yun nga, yung plugins, mga siya, basically parang add-ons sa website ninyo na nakakapagpadali ng processes sa pag-build ng website. Sige, mag-sample ulit ako. Yung talagang madalas kong nagagamit sa work. Kasi parang dito close yung trabaho ko or yung mga ginagawa ko day by day. Magda-download ako ng isang plugin tinatawag Elementor. Ano ba yung Elementor? Ay, wait lang. Upload. Ano pala? Ayan, Elementor. So ano ba yung Elementor? So yung Elementor, isa siyang page builder. So mas madali pa to sa ginagawa ko kanina. So install now. Yan, papakita ko siya actual kung paano gawin and activate ko. So ito, page builder siya, meaning yung ito kanina medyo mas siya, parang plain lang tignan. Pag naka-Elementor builder tayo, may mas may mas pagkukuhaan tayo ng mga gagawin natin. So wait lang. Wait lang, balik lang ako sa presentation. Lang po.
May hinahanap lang po ako para mapakita sa inyo kung ano yung Elementor na yun. Wait lang po ah. Okay, so while you're searching for the Elementor, sagot lang ako ng mga tanong dito about sa hiring, okay? So, ask ko lang question about SMM. Ano po yung shifts? Fix po ba? Mostly, ano po, flexible naman po siya. And mid-shift, ang usual na available with the client. And also, work from home po ba yung hiring? Yes po, work from home po ito. Naririnig naman ako, no, Jamesh? Parinig po. Okay. Ano po ang requirements, qualification for cold calling and graphic designer? Okay, so for graphic designer, syempre, okay. Syempre, meron ka dapat experience sa mga Adobe Suite, so Photoshop, Illustrator, After Effects, and sa iba, basic Canva, pwede na. Pero kapag kasi mga kailangan na sa mga vectors, kailangan gamit mo dyan is Photoshop or Illustrator, ganyan. So, wait lang. Nagbubukas ang aking computer, naglo-load. Ang gamit pala namin is Monday. Para mas detail. Siyempre kapag graphic designer ang ina-applyan ninyo, meron kayo dapat portfolio na ma-share kasi doon titingin si client kung maganda ang mga collections mo na mga ginawa the previous client. Okay? So, dito sa urgent post namin for senior graphic designer, proficiency in Adobe Creative Suite nga, Photoshop, Illustrator, InDesign, and other graphic design software. So, meron ka dapat solid understanding of typography, color theory, and layout principles. So, experience in motion graphics, video editing, UI, UX design is a plus. Okay, so full-time po ito, 8 hours per day, 3 to 5 days a week, EST time, pero based naman to sa mga deliverables. So, EST time lang during na magko-communicate ka with client. Pero kung sa mga deliverables, pwede naman na siya during daytime. Okay. And ano ba yung isa? SMM. So, yung isang client namin, tap mo lang ako, Jamesh, kapag ready ka na. Ay, ready na po. Okay, sige. Later na ulit yung ibang sagot ko. Go ahead. Sige po. Ayun. So bali ito na, nakakita na ako ng pwede i-sample sa inyo. Kagaya ng sinabi ko kanina, ito, drag and drop siya. So same sa kanina, hanapin mo lang kung ano yung kailangan mo. Heading, yan. Gusto mo nakagitna sa style, hanapin mo alignment, color, palitan mo lang dito. Yan. Kung ano man, kung kabisado mo yung hack code niya or kung di mo alam, search mo lang sa internet. Wala namang masama doon. Walang masama sa paggamit ng internet, guys. Nandyan yung mga details na yan for us to use. No? Kahit ChatGPT pa yan, wag kayo ano sa sarili nyo kapag gumagamit kayo ng ganun, hindi pang ano yun, hindi parang pangtamad or ano man. No? So ito favorite kong color. Wait lang, bakit gumagano? Bakit siya gumagano? Ba't nagloloko? Wait nito. Yan. So yan, oh. Nandyan yung mga color, alignment, again, pag-add ng image, or kung ano man kailangan mo. Yan. Gusto mo after ng heading, may divider.
Ayan, ganyan. So, ayan yung Elementor. Isa lang yan sa mga plugins na ginagamit ko usually kapag ka sa website or pang everyday. Marami pang ibang builder and na marami pang ibang plugins na for na pwede mong i-add or ikabit sa mismong website ninyo. Kagaya ng nabanggit ko kanina, yung umpisa, yung image optimizer, pwede ka rin dito maglagay ng ibang mga software, like yung, sabihin na natin, yung mga sikat na software yan, Klaviyo, for email to, sorry, WooCommerce, yan yung usually ginagamit din for e-commerce. Ayan, para magkaroon ng tag dito, ng product. Pwede ka maglagay ng product sa site mo, ng cart, yung mga pang checkout, ganyan. Yan, payments. So, yun. So, basically, kung anong kailangan mo. May nakita akong question kanina. It's safe po ba to always add plugin? Um, Yun yung sinasabi ko rin kanina ba, na hindi dapat basta lagay lang ng lagay. Search about yung mga plugins na yun, kung safe ba siya. At study nyo muna kung ano yung about doon sa mga plugins na yun. Hindi lang basta lagay ng lagay kasi siyempre yung website ninyo, lalo if for business, very siya, very tawag dito, crucial siya kapag nagkamali kayo ng lagay, pag dahil dun sa plugin na yun, napasok kayo ng website, nako, as a developer, tayo yung nun, tayo lahat isisisi yun kasi ikaw yung naglalagay ng mga bagay-bagay na yun. Kaya, ayun, pwede po ba kayong gumawa ng sample of button sa Elementor, like home, about, ay sorry, hindi ko na nagawa kanina, late ko na nabasa, sorry. At hindi ko na mababalikan kasi may mga iba pa tayong dapat i-discuss. So, ayun, balik tayo dito. So, basically, yun lang yung plugin. Mga bagay-bagay na softwares na makatulong sa inyong website para mas dumali yung trabaho ninyo. Ayun, mas smoother integrations. And overall, mas maging maganda yung performance ng website. Pero, again, word of caution, wag din masyadong heavy sa mga ganito kasi kapag marami din masyado, nakakabagal naman yun sa performance ng website. No? Kaya as much as possible kung ano lang talaga yung kailangan. So ayan, may mga sample-sample lang ng plugins na nilagay dito. Pwede ka din maglagay kagaya dun sa Teams, pwede ka din maglagay ng custom mo na plugin na may custom din na function. No? So ayun, yung mga customized na ganun, kagaya nga ng sinabi ko kanina, kino-code siya. No? So ayun yung technical. So ayan, pagka nalagay mo na, activate lang para pag-work siya, then okay na. Then last part ng magiging training natin is yung sa mga user. Yung kanina, yung pinakita ko. So mas i-discuss ko lang siya kung ano yung mga kailangan niya. Ay, kung ano yung mga roles nila. Sige, balik tayo dito. Yan. You simply need to go to the users, add new, tapos in your WordPress. Yung pinakakita ko kanina, yung nag-add ako ng user si Jamesh na subscriber. So, ayun. Pero may mga iba-ibang roles. So, ito yung mga unang role. Administrator. As an admin, you can perform all tasks on your WordPress site. So, basically, lahat ng mga features nandun sa uh, backend access, magagawa mo. Pwede ka mag-add ng plugins, pwede ka mag-add ng themes, pwede mo yung customize yung pages, yung posts, pwede ka maglagay, pwede ka mag-delete ng mga pages, pwede ka mag-delete ng ibang user. So, ayun. Ayun yung mga, mo, tawag dito, access mo as an admin. Ako ba, ito yung pinakamataas, syempre.
Then next one is an editor. So an editor can add, edit, publish, and delete their own WordPress post. They can also do all of these actions per post by all other users. They cannot access website settings, plugins, themes, and other admin feature. So editor usually sa mga blogs to yung sa post. So ayan, kapag editor yung role mo, yung admin or yung ano mo, role mo dun sa as a user, yun lang yung kaya mong gawin. No, yung lalabas sa ano mo sa dashboard mo, hindi lalabas yung settings, plugin, themes, and yung iba pang features na pwede sa admin. So yun, una admin, then editor, then next author. So parang same sa editor, authors can add, edit, and publish their own posts. They can upload files too, dun sa media. Pero they can edit or publish other people's posts or access features like plugins, themes, settings, and tools. So dito, pag author ka, yun lang talaga kaya mong gawin, yung own mo na posts. Pero yung posts ni, para sabihin natin nung isa mong kasamahan, hindi mo siya ma-access at may edit. So, ayun, basically parang same ni editor, mas mababa lang ng onte kasi yung kanyang mga post lang yung pwede niyang i-edit or galawin. The next, contributor. A contributor can add, edit, and edit their own posts but cannot publish them. Additionally, they can edit other users' posts or access features like login, themes, settings, and tools. So, kung ang contributor naman, pwede ka mag-add ng post, pwede mo siyang i-edit, pero hindi mo siya mapapublish. Kasi pag once na published, ano na siya parang available na siya sa site. So usually kapag contributor, draft lang yan. Tapos i-check ng editor kung pasado ba yung gawa niya or kung okay ba yung gawa niya, yung content, fit ba dun sa kailangan ng uh, company or nung kung sino man yung may-ari ng website bago siya ma-post. So ayun, as a contributor, yun lang yung kaya mong gawin. Then lastly, it's a subscriber. So a subscriber role does not let users add or edit posts in any way. With the default settings, subscriber can create a profile and save their details. This lets them enter them more quickly when leaving comments. So yung subscriber basically yung parang siguro parang tayo sa Facebook, 'di ba? Ah, nakakapag tayo, tawag dito, makakapag-create tayo ng profile natin, no? Nagagalaw natin yung mga features na available sa profile natin like mag-message, mag-comment sa pictures ng iba, no? Tapos na-save natin yung detail natin, yung age, yung birthday, yung occupation natin, no? So ayun, yun yung subscriber role. So ayun, um ito pa, part ng basic site management is update and maintenance na kanina pa natin nababanggit simula ng umpisa. Ito, mahalaga to. Kagaya nung binanggit ko kanina, yung WordPress, yung plugin, may iba-ibang versions yan. Nag-update sila ng version. No? So once na mag-update ng version, kailangan mo din i-update doon sa website mo. Kasi kung hindi updated yung version na meron yung website mo, mag-malfunction yung website. Kuwari, yung example ko dyan, kapag ka hindi updated yung version na meron ka, current na version na meron, minsan ma-displace yung mga pictures, yung mga text, magloloko-loko yung pagkakalagay, no? Sa mga plugins, pag hindi updated yung plugins mo, na ginagamit mo, na nakakabit dun sa website, magma-malfunction yung itsura ng website or yung mga functions ng website na meron dun sa website nyo, magma-malfunction in one way or another. So ito, updates, part siya ng pag-maintenance. So kaya kailangan merong nagbabantay nung website. Pero kagaya nga ng sinabi ko kanina, usually kapag mga personal to pag mga personal na blog, pag mga personal na website, pwede mo naman siyang ipa-maintain sa hosting nyo, kaya lang magbabayad ka syempre. Pero mura lang naman yun monthly. Pero
still, 'di ba? Kung nagtitipid ka, pwede mo naman siyang gawin mag-isa. Bibisitahin mo lang naman din yung website mo. Check mo yung kung updated pa ba. At minsan nga nag-update naman yung ano niyo yung hosting provider niyo kung may mga outdated kayo na plugins or mga themes na ginagamit sa website ninyo. So, ayun. Basically, yun lang naman yung about sa tawag dito, sa introduction about sa WordPress. Um, Kagaya ng binanggit ko kanina, kung magkaroon man kayo ng interest sa pag-build ng or sa pagiging WordPress developer or web developer, very ano siya, very attainable. Kayang-kaya po ninyo as long as ma-feel nyo sa mga sarili ninyo na ito talaga yung gusto ninyong gawin. Yun naman talaga yung importante sa lahat ng bagay. Ito ba talaga yung gusto nyo? And once na masagot nyo sa sarili po ninyo na yes, coming from someone na hindi naman po ito yung sabi ko nga hindi naman po ito yung degree ko, ah kayang-kaya siyang pag-aralan. Everything is in the internet na, no? Kagaya nga ng sinabi ko po sa inyo, yung internet or yung paggamit ng Google, ng mga chat GPT or mga AI na available ngayon, wag niyo siyang iano, wag niyo siyang ikahiya. It's normal. We are ano we are human. We are supposed to learn. And yun yung isa mga ano natin yun talaga yung goal natin dito is to attain knowledge, to obtain knowledge no? And as long as we are alive, yung ceiling natin kumbaga yung ceiling natin for learning is unlimited basically. Sipagan lang po natin na pag-aralan yung about sa mga ganitong bagay, no? Tsaka yung mga ganitong webinars or mga seminars na binibigay sa atin to learn about something, grab po natin every single time, no? Kasi ah yung knowledge po natin is yung isa sa mga strongest na weapons natin sa buhay, no? At ayun, may mga tanong pa po ba kayo na pwede kong sagutin? Silip po ako sa Q&A. So maybe Jamesh, mga 5 to maximum 10 kasi 3 na baka may mga appointments pa sila. Okay, sige po. Ayun. May tanong dito. May course po kayo, sir? Anong course? Yung ako mismo nagtuturo? Wala naman akong ganun. Pero if may mga question pa po kayo na sa tingin niyo gusto niyo itanong sa akin, sige, tanong niyo lang po tapos search niyo lang po ako sa Facebook. Pwede naman po yun, tanong lang po kayo sa akin. Tapos, ano pa ba yung mga question na pwede kong i-ano dito? May C++ or WordPress po? Sorry, hindi po ako masyadong aware kung ano yung C++. Kasi basically, as nag-start ako ng web development journey ko, WordPress and HTML, CSS, JavaScript, and PHP lang po yung madalas kong nagamit. So, ano ba? Details ba ng developer ang gagamitin ng website? Like Gmail niya? Or details na tayo sa paggawa or maintain ng website? Syempre po, details ng client. Kasi yung client po yung may-ari ng website. As a developer, under ka po yung client, siya po yung employer mo. So, bali, hihingin niyo po sa kanya yung mga ganyang details. Yung Gmail niya, yung kung ano man, kung may binili kayong software na kailangan ng logins, hihingin niyo po yung lahat kay client. Um, Normal lang gumamit ng ChatGPT and Google as long as gumagawa kayo ng sarili mong understanding. Paano mo i-apply sa gusto mong i-design or itsura ng webpage mo? Tama, sobrang totoo po yun. Basically, there is no harm in using yung mga software na gano'n like ChatGPT. Pero syempre, dapat at least yung basic, alam mo. Kasi baka mamaya tinanong mo lang kay ChatGPT or search mo lang sa Google, ay paano ba maglagay ng, o sabihin natin sa website mo, gusto mo malagyan siya ng payment process. Ay paano po ba maglagay ng payment process? O di sumagot si Google or si ChatGPT, may nakita kang sagot, kinuha mo, maglagay ka ng ganitong plugin. Di nilagay mo sa website mo, yun pala, dun sa plugin na yun, may hidden na na naka-public yung yung lagyanan ng pera kapag nagbayad yung mga tao. O edi yung mga nagbabayad na tao, makukuha yung yung pera mo makukuha ng ibang tao pero yung nagbayad, siyempre ikaw yung hahanapin kasi ikaw yung may-ari ng website. So ayun, ano pa, last 2 question. Sample po before updating secure if there are update bugs. Ah, Medyo choppy yung tanong. Hindi ko masyado na na-get yung question, sorry. Sige, last one question na lang. Sir, pwede pa mention yung mga suggested domain at hosting?
Suggested domain, kagaya ng binanggit ko kanina, yung domain name kasi is personalized yun eh. Kaya hindi ko pwede makapag-suggest nun. Kasi syempre pangalan din ng website nyo or ng business nyo. So, yung hosting, again, kagaya ng sinabi ko kanina, it all comes down to preference. No? Search about the hosting provider na gusto nyong gamitin. Tapos pag-aralan nyo rin yung ibang mga hosting provider na available, kung ano yung mga features na meron sa website nila. Magbasa rin kayo ng mga feedback about sa mga gumagamit ng hosting providers na yun before deciding kung alin yung gagamitin nyo. So, ayun. Um, Wala naman ng marami pang question pero naka 5 na ako. Meron dito Bitaya po si Sir James. Naku, hindi po. Hindi po ako Bitaya. Pero yung nabanggit ko po kanina na church service, sa Negros po ako na na-assign, so marunong po ako mag-Ilonggo. Hindi po Bitaya. Pero nakakaintindi po ako konting Bitaya pala, pero hindi po ako Bitaya. So, ayun lang. Wala na rin na po akong ibang ma-share sa inyo. Hopefully, may natutunan po kayo from me. And again, thank you po for the opportunity na makapag-share po ako sa kanilang about sa knowledge ko and experience. So, ayun nga, kung gusto niyo po ako i-search sa Facebook to ask me some questions, ah paano ba? Drop ko po ba yung Facebook ko dito? Yes, yung link mo na lang dito sa chat box. Sige po, wait lang po. Alright, so guys, nasend ko na po din sa chat box ang ating link for the attendance. So please fill out the form, and for those na merong struggle sa pag-copy and paste or pag-access dun sa link, please go to our FB page, send us a screenshot that you attended this webinar as a proof. Also include your full name and email, okay? So sending of certificates maybe at the midweek next week, okay? And also for you to recall or have the recap of this webinar. So, kailan nga yun? Schedule natin, Bless? Every Wednesday, guys, subscribe kayo sa ating YouTube channel, Work at Home by Vame. Nandyan po lahat, kung gusto nyo balikan lahat ng napag-aralan natin today. Yan, mababalikan nyo po sa webinar replay on YouTube. Okay. And yung ating iba pang mga social platforms? Yes, guys. Ayan, take this opportunity na rin to plug in our socials. Please like and follow us, guys, sa aming socials. Facebook, Instagram, TikTok, and we also have Facebook group community wherein doon po exclusive, guys, mauuna nyong makita yung mga hiring job openings, yan, yung mga freebies natin na doon lahat. So, join kayo sa aming Facebook community. And yeah, like and follow us lang, guys. Thank you so much for supporting Vane Philippines. Alright. So, i-send na ni Jamesh ang kanyang Facebook Ay, profile. wait lang po. To everyone po ba? Ano? Sa direct message ko po. Yes Sorry. po. Okay, To everyone. To Ayun na everyone. po. Okay. So yan, pati ang aming social media platforms, just click, follow, subscribe, share nyo po. Tapos, yeah, the link is working. I have 128 na nakapag-fill out na ng form. Okay? So, raise your hand sa mga gustong magpa-picture. So, ayan, ipopromote na po natin ang mga nakataas ang kamay. I-picture tayo bago tayo matapos. Okay? Alright. Habang nag-ano tayo, ma'am, nag-i-invite ng mga sama sa photo op. Guys, pwede bang bigyan naman natin ng maraming applause and maraming hearts si Sir Jamesh for sharing his insights, his knowledge and experience about web development. Grabe, sir. Sobrang busog na busog kami sa dami ng tips, ng information about web development, especially sa mga aspiring at mga beginners po. Ayan. Thank you, Sir Jamesh Serrano. Salamat po.